Bagong lahat, di umano, meron ng susunod kay Alex Caruso, ang number 40 ng Los Angeles Lakers sa Summer League, si John Elmore. Hanep din yung 3-point celebration pinakinis yung ulo. Siya na ang bagong Bald Eagle ngayon at siya na rin ang bagong fan favorite sa Summer League na may decent numbers naman, 8 points, 2 rebounds, 2 assists, 1 steal at 62% sa field na meron pang 71% sa 3-point area. Hindi ganong ka-athletic katulad ng original Caruso pero kaulo. Hindi kasi bagong player tong si Elmore. 30 years old na siya at batikan na rin sa G-League. Sila yung nag-champion last season. Ilang taon na rin naglaro sa G-League at mismong sa Europe. Siya din yung pinakamatandang G-League player ngayon so far. Hindi rin siya basta-basta sa college dahil dati nilaglag niya yung isang top-seeded team sa March Madness. Nag-average pa siya sa loob ng 4 na taon ng almost 20 points, 5 rebounds, 6 assists, 41 and 35%. Kabatch pa rin niya si Sayo noong 2019 na hindi siya napili sa draft. Kulit din ang lineup ng Lakers sa Summer League. Meron ng Caruso, tapos yung sentro nila si Avila, yung maraming nickname. So mag-aagawan din silang dalawa sa spot sa Lakers para sa 2-way contract. So far, may 3 na kasing player ang Lakers sa kanilang 2-way. Si Avila kasi nakakuha na ng Exhibit 10. Nasa 2-way contract pa si Chris Mannion. Pwede ding ma-recruit sa G-League team ng LA itong si Caruso version 3. Pero sa pagitan naman ni Elmore at nitong si Thanasis, mas better naman si Elmore kasi nag-dominate sa G-League. Pero mas better ka rin si Thanasis kasi nag-champion. Ang kulit talaga nito si Thanasis dahil sinabi niya sa podcast, alam niya kasing matitrade di umano si Giannis pero hindi sinabi sa kanyang matitrade pala si Giannis papuntang Miami. Business na di umano ni Giannis ang matrade siya sa ibang team. Yun nga lang hindi sinabi sa kanya. Baka daw sumama pa tong si Thanasis kapag nalaman niyang papuntang Miami. So meron pa ako nabasa doon sa Sports Illustrated dahil nga si Valanciunas imbes na maglalaro si MD, baka daw sumama pa itong si Thanasis kaya hindi na sinabi ni Giannis. Meron pa ako nabasa doon sa Sports Illustrated na dahil si Valanciunas imbes na maglaro sa NBA lumipat na ng Europe. Parang ganun din ang pwede mangyari ngayon kay Thanasis. Pwede sa PBA itong si Thanasis sigurado puno ang arena kapag naglaro to. Hindi yung laro yung titingnan niya kung anong kababalaghan ang gagawin niya sa loob ng court. Based pa doon sa isang report, nag-iintay di umano si Thanasis na tawagan siya ng Miami Heat. Pero sinabi ng isang insider, malabo di umanong kunin si Thanasis ng Miami. Walang joke talaga Thanasis. Ilang beses kong inulit yun, hindi talaga maalis yung tawa ko Pero kahit i-insist di umano ni Giannis na kunin si Thanasis, hindi siya uubra kay Pat Riley. At mukhang nag-move on na rin si Giannis kay Thanasis. Based naman sa ibang mga insider, tapos na di umano ang karir ni Thanasis sa NBA at pwede na siyang bumalik ng EuroLeague para maglaro doon. Magaling naman si Thanasis kapag PB. Wala ding team di umano ang may interest kay Thanasis kasi wala na silang habol ngayon kay Giannis. Parang inasar na lang din online ng mga insider itong si Thanasis. Kung tutusin, mas better ang karir ni Thanasis kumpara kay Cam Thomas. Mas tumagal si Thanasis, nag-champion pa. At meron pang pagkakataon sa free agency na pinag-agawan pa siya ng mga team para lang mapapunta sa kanila si Giannis. Panis. So Los Angeles naman ulit, baka next season maging Win Angeles na sila. Si Walker Kessler naman tinawag na second worst contract sa free agency ngayon behind di umano kay Trae Young. Siya pa rin kasi yung merong pinakamalaking kontratang nakuha sa linya ng lumipat ng team. Pero sa overall, siya yung pangatlong player na may pinakamalaking kontratang nakuha ngayong free agency behind kay Trae Young at kay Austin Reeves. Nasa Lakers kasi yung dalawang big time signing ngayong offseason. Hindi kasama dito yung merong extension. May panapat na di umano ang Lakers sa malalaki ng West. Sa Rockets, San Antonio, Thunder, Minnesota at Nuggets. Sino pa ba? Ginamit pa ang stats na si Kessler kaya tinawag na worst contract. Dahil kung titingnan, halos kaparehas lang din naman niya si Trae Young. Galing kasi sila sa injury season. Tapos biglang nakakuha ng malaking kontrata. Pero in papers, hindi matatawag ng worst contract si Kessler hanggat hindi pa nakakapaglaro. Worst sign and trade na nangyari, pwede pa. Meron kasi siyang average na 32 million per year at tradable pa rin naman yun. Hindi ganun kataas, hindi ganun kababa. Median contract.
Siya pa rin yung best available center na available sa free agency. Defensive player na at yung isang partner na hinahanap ni Luka na kaya mag-improve yung stats at yung mga nakakasama naman ni Luka nag-i-improve din. Bias stats din, halos katulad siya ni Jalen Duren kung tataasan yung minuto at possession. Hindi sila nagkakalayo. Dahil based sa isang insider, naisahan di umano ng Jazz yung Lakers at mukhang naisahan din ni Kessler yung LA. Sa last 4 season, meron siyang 74, 64, 58 at 5 games. Umaiming yung pag-alis ni Kessler kung saan yung pinakamababang game na nilaro niya dahil di umano bumigay na yung injury niya sa balikat na nakuha niya pa since college na hindi niya pina-opera ng nasa 5 taon at inaabot lang nung nakaraang taon. Alam na di umanong may injury si Kessler pero hindi alam na ganun na pala katagal yung injury na yun. Kung maalala nyo dati si Kemba Walker, meron siyang injury sa tuhod since college na ininda niya hanggang karir niya sa Hornets. Pina-opera lang niya yun nung nakakuha siya ng kontrata sa Boston at dun din bumigay yung tuhod niya na kailangan na talagang operahan na sa sobrang tagal ng injury niya kahit pa na-operahan na hindi pa rin nakabalik sa dati at pinakawala ng Boston na napunta ng Thunder at na-buyout. Base kasi doon, since college days pa niya iniinda yung injury sa balikat at sa report nagkaroon ng tear kaya kailangang operahan ng madali pero hindi niya ginawa. Mula last year, hindi pa ulit nakapaglaro si Kessler. At ang recovery timeline ng injury sa balikat ni Kessler, 4 to 6 months kung daily activity lang ang gagawin pero sa katulad niyang player, 9 to 12 months. Para siyang nagkaroon ng ACL injury sa balikat at after ng sign and trade, dun kasi ni-reveal na meron palang history sa balikat itong si Kessler na sobrang tagal na. At last year lang din inabot na hindi niya nakinaya at nagpa-opera na. Ang information na yon galing mismo kay Kessler nung in-interview siya habang pinapakilala bilang part ng Lakers. Na based naman sa kanya mukhang nakarecover na ang balikat niya at kapag dumaan ng rehab pwede na siyang makapaglaro ulit. Pero hindi kumbinsido ang ibang mga insider na okay na yung balikat ni Kessler dahil ang tagal na ininda niya yung injury na posibleng lumala. Bukod pa doon, meron ding history ng injury sa tagiliran itong si Kessler na hindi siya nakapaglaro ng ilang games mula ng kanyang sophomore year hanggang nakaraang season. Mawawala lang di umano ang tag na worst contract kay Kessler kung makakalaro siya next season ng 65 games pataas kasama na ang playoffs. Hindi pa alam kung merong pang ibang injury na tinatago itong si Kessler. So far, based kay JJ Redick, balak naman nilang gawing 3-point shooter si Kessler. 3 malalaking kontrata sa Lakers ang mayroong history ng injury. Kay Luka, hamstring. Dito kay Austin Reeves, yung kanyang mismong ribs at kanyang calf injury. Dito naman kay Walker Kessler, yung kanyang balikat. Dapat siguro hindi mo na nila pinakawalan si DeAndre Ayton para at least may backup.